nakaraang linggo, umugang ang usap-usapan sa buong bansa hinggil sa kontrobersyal na kinakasangkutan ni Liza Tanas Mags, misis ni Pangulong Kuting Jr. at umano'y kalabuyo nitong sangkot sa kalakaran ng droga. Maraming netizens at mamamayan ang nagbahayag ng pagkagulat at pagkadismaya sa isyong ito na mas lalo pang nagpalala ng mga batikos at agam-agam sa kasalukuyang administrasyon. Ang kontrobersyang ito ay isa lamang sa mga nakikitang dahilan ng pagbaba ng tiwala ng publiko kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, hindi na mapigilan ang pagkalat ng mga larawan at video na di umano'y nagpapatunay ng relasyon ni Liza Tanas Mags sa nasabing drug lord. Dahil dito lalong ubinit ang sitwasyon at ang mga opinyon ng publiko ay nagiging mas matindi laban sa pamilya ng Pangulo. Marami ang naniniwalang malaki ang magiging epekto nito hindi lamang sa personal na buhay ng pamilya kundi pati na rin sa political career ni Pangulong Kuting Jr. na kasalukuyang dumaranas ng matinding pagsubok. Sa kabila ng mga iskandalo at katiwaliwadhan ng kontrobersya, nananatili pa ring tikong ang bibig ng palasyo tungkol sa isyong ito. Gayunpaman, malinaw na ang patuloy na pagbaba ng tiwala ng publiko ay nagpapakita ng unti-unting pagbagal at paghina ng political career ng Pangulo. Marami ang eksperto na naniniwala na magiging mahirap para sa administrasyon na makabangon mula sa ganitong uri ng iskandalo, lalo na't malaking bahagi ng mamamayan ang tumututok at naghihintay ng mga susunod na hakbang ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Simulan natin. Sige. Oh. Ano ba masasabi natin kasi ito si Aimee kasama sa Team Saan? Pulburon. Kasama pero biglang nag-independent. Biglang nag-independent. So tanungin na rin natin sa ating mga viewers. Habang sinasagot ni Sir J, bakit siya nag-independent? Anong pakulo yun? Coach, hindi siya independent. Hindi siya independent kasi ayaw niyang masaktan yung kapatid niya, yung adik niya. Sabi niya sa kanya galing yan eh. Ayaw din niyang masaktan yung yung kaibigan niya. Sabi niya kaibigan niya si Inday Sara. Di ba? Ang gusto lang niya saktan tayo. Trapo. Hindi marunong gumuhit. Kailangan. Hindi pwede yun. Mambubudol. Parang ang ibig niya sabihin, hindi ko pwede saktan ito. Hindi ko pwede saktan ito. Dito na lang ako. Ito lang ibubudulin ko yung mga tao. Hindi niya pwedeng saktan si kapatid niya si Utol eh. Hindi niya pwedeng saktan ang Duterte kasi malaki mawawala. Kaibigan niya, Hindi, malaki mawawala ang boto. Kasi siya, kumbaga nangangatig siya, kumakatig siya sa kanan, kumakatig siya sa kaliwa. Ang problema, sino ba yung nasa gitna? Tayo yung nasa gitna di ba? Sandali lang. Hindi naman pwedeng babakla-bakla yung wala kang pipiliin. Correct. Pumili ka, di ba? Oo. No offense man sa mga bakla, marami tayong kaibigan bakla, pero figure of speech lang yun. Yung nakagitna. Hindi mo malaman. Parang gano'n. Ang nakagitna tao yung taong bayan na nakagitna rin eh. Kasi tayo gusto natin, kanino ka ba talaga, Aimee? Di ba? Kapareho yan, magtatanong yung mga pro-Duterte, sa amin ka ba o hindi? Di ba? Sasabihin naman ng mga loyalista, anya ading, sa amin ka ba o hindi ka sa amin? Di ba? Maraming nagsasabi sa comment section, drama lang yan, no to Aimee, ayaw namin sa Marcos, mga ganon. Si Aimee, hawak ang Comelec, nagpe-play safe si Senator Aimee. Yan, pakilagay nyo yung mga manunood din ng replay, pakilagay nyo. Okay ba si Aimee? Kasi yung kanyang galawan na bigla siyang isinama siya, susuportahan pa rin daw ng Marcos. Siyempre, pero mag-i-independent siya. Parang Hindi ka naman pwedeng susuportahan ka pa rin ng asawa mo, pero may lalaki ka. Parang ganun di ba? Uy, hindi maganda yun. Hindi maganda yun. Di ba? Parang getting the best of both worlds. Hindi naman, ang tawag sa English dyan, kung di ako nagkakamali alam mo, minsan-minsan, inahasa natin yung English natin eh.
She wants to have her cake and eat it too. Sabi ng mga nag-i-English. Di ba? Sa akin, ang Tagalog niyan, trapo. Yun. Pinaka short term. Yung sa puristang Tagalog, namamangka sa dalawang ilog. Alam mo, matagal na nating sinisigaw yan eh. Sa katunayan, maraming nagalit sa amin noon na sinasabi namin, yan si Aimee, peke yan. Hindi niyan ilalaglag kapatid. Kapatid yan eh. Blood is blood. Akala ko kung anong peke. Akala ko yung ilong ang peke at saka yung mata. Taluka. Uy, grabe. Peke ba ilong nun? Hindi, sabi, gawa. Ako hindi kasi ako marunong tumingin yung mga ganyan. Yung mga thank you, doctor. Hindi ko alam yan. Baka... Dapat sisantihin niya yung doktor na yun kung gawa pa yun. Bakit? Hindi maganda? Hindi. Hindi, syempre, di ba magpapagawa ka na lang din. Di gandahan mo na, parang gano'n. Pero ngayon, tumama naman tayo, lumabas yung totoo, di ba? Lumabas yung totoo na hindi, iba yan si Nars, AYT, maraming salamat po na ano pa rin yan? Marcos pa rin yan. Kunwari lang yan, sumasara-sara. Duterte. Hindi lang Marcos, Romualdez pa. O Romualdez ang nanay niyan eh. Yeah. Di ba? So Romualdez Marcos siya. Maria Imelda Remedios. Ano yan? Romualdez Marcos. Yun ang full name niya. Ang pronunciation talaga ng pangalan niyan, ng nickname niya, hindi Aimee, Ime. Ime yan. So wala talaga, di ba? Parang si Bongit yan eh. Si Bongit talaga yan. Si Aimee, Ime. Naku, sabi ko sa inyo, meron pa nga kami isa sinabi babaliktad eh. Naku, babaliktad? Saka na i-announce. Kasi ako, hindi naman ako... Si Ping, unang umatras si Ping. Si Ping naman talaga, wala namang partido yan ever since. Nakikisakay lang yan eh, no? Isinakay siya noon sa NPC, Nationalist People's Coalition. So, gayon, sabi niya, independent uli siya, ano? Kasi isa lang naman ang loyalty ni Ping eh. Sa Robinsons lang ang loyalty niyan eh. Kasi yun ang sumusuporta talaga sa kanya. Bago natin isa-isahin, Sir Jay, bago natin isa-isahin itong mga senador. Sige. Yung ilang anong ilong? Sa tansya mo lang, sino dito sa Team Bangag ang may chance ang manalo or sa tingin mong mananalo? Sandali lang. Ewan ko kung sino may chance, no? Basta ako, marami-rami dyan ang ayaw kong manalo. Sa akin lang yun, ha? Kasi ito, kung talagang gusto natin tuminulong ang ating gobyerno, lalo na ang Kongreso, kinakailangan yung ating mga kababayan matuto ng magbumoto ng tama. No? Yun. Ba, meron dyan, tumatakbo, naka 18 taon nang umuupo, wala namang nagagawa. At least may shooting. Nagpapa-check lang ng attendance. Yung mga ganun. Kasi ako, I have nothing personal. Kaibigan ko pa ito, ha? Kaso, gusto natin tumino na ang bayan natin. Tumino. Lalo na ako. Gusto ko yung abutan ng mga apo ko. Ikaw, batang-bata ka pa. Bata pa yung anak mo. Ako, apo na eh. Gusto ko yung matinutinong kongreso na abutan nila, lalo na Senado. Sa House of Representatives, medyo ano pa yun eh. Sa Bisaya pa, subidahon pa, medyo uphill pa yan dahil yung mga kapareho niyan dyan sa Maynila, no? Marami dyan, Sus Maria Josep, yung mga congressman dyan, pwera gaba, no? Kasi, Sir Jay, paalala lang natin sa mga manunood natin. Ito hindi naman po tayo naninisi, okay? Pero kasi election time na. Magka-campaign. Ito na naman tayo, the latter part of this year, magkakampanya na. Dapat matuto na tayo kasi yung pagkakamali natin ang boto nung
Kayo pala, hindi pala ako. Hindi ako bumoto ron. Yung, sila. Yung bumoto doon sa mga timbangag, alam mo yung dinadanas nating problema? Dahil sa pagkakamali natin sa pagboto before. Ito hindi naninisi. Ito ay para tayo ay matuto doon sa konting pagkakamali natin. Ang laki ng pagdudusa. Hindi ko na maisa-isa. Halimbawa na lang sa akin, Sir J, yung pagdudusa na grabe yung nangyari dito sa mga pulis, di ba? Ako na-experience ko yun. Talaga namang wow. Hindi man lahat ng pulis dahil meron ako mga kaibigang pulis, ka-message ko pa mababait, pero yung nangyari, wow. Hindi kita masisisi dahil yan ang general impression ngayon kahit na yung mismong mga hindi lang taga Davao kundi all over the country. Malaki ang naging impact nung pangyayari ni lately. Hindi lang Davao pati yung mga nangyayaring kunyari may daki pang malakihan drug sa Batangas, ganyan. Wala naman nangyayari talaga, di ba? Maraming so hindi mo masisisi. Kaya nga dapat ngayon magsimula tayo midterm election. Kailangan matuto na tayong bumoto ng tama. Tama. Kaya tayo naman ang gagawin natin dito sa alternative media, no? Dito sa new media. Dahil mukhang wala tayong pag-asa sa mainstream media. Wala. Mukhang ang team song doon. Maputol kita saglit, Sir J, ha? Sige lang. Hindi naman tayo nagsisisi, kaya lang, hindi tayo nagsisisihan, kaya lang nabanggit mo eh. And ako personal nakita ko na-experience ko, gaano kasinungaling tong mga lintik na media na to. Kasi nakikita ko, ito nangyayari. Ito, halimbawa, ito nangyayari. Ito. Ang kwento nila, ito. Parang ganun. Na-witness ko yun mismo. Correct. Sabi ko, ganyang kabalasubas ang media natin. Ako nga, sa isang banda, natutuwa ako, nakapag-retire ako noong 2010. Pasensya Sir J, kasi si Sir J, veteranong media to eh. At alam ko, baka yung ibang binabanggit ko, tinatamaan pa yung mga kaibigan niya. Diba? Marami dyan, marami. Ako nga, nalulungkot nga ako dahil marami dyan na ako pa nag-recruit eh. Nako. Yung ibig sabihin, naging tao ko pa. No? Ay, teka muna ha. Huwag tayong magsisira dito, Sir J, ha. Yung usapan natin sa habang kumakain tayo ng dinner, huwag mo ikikwento yung mga may babaeng wala. May babaeng broadcaster na binayaran na kasi may grabe. Huwag mo ikukwento yun, ha. Andrea Lian Banateros, thank you, ha. Ang sinasabi ko lang, disappointed lang ako kasi ang laki ng pinagbago nila, no? Nawala na yung mga prinsipyo, nawala na yung bang ipaglalaban mo ng pitpitan ng bayag kung anong katotohanan, wala na yun eh. No? Yan ang nawala. And I am sad because I used to be part of that mainstream media. Kaya lang, at the same time, natutuwa ako dahil hindi ko na inabot yung pagbagsak ng pagkabalahura ng mainstream media. Iba dati, no? Pero saglit Sir J. Andrea Lian Banateros, maraming salamat po. Lindel, maraming salamat po. Pwede na to pang advance happy birthday sa akin. Thank you from US, Lindel. Huwag kayong mahiya magpakulay, ha? At laki-lakihan nyo na. Pakitaan natin si Sir J. Ito na, si EJ Warrior. Maraming salamat. Alam mo na, ito, para sa mga nanonood, thank you EJ Warrior, ha? Marami kasing nakikwento si Sir J sa amin. Lalo madalas kami magkasama ni Sir J habang kumakain. Ikukwento niyo yung ibang broadcaster na ako matitindi. Sino yung mahilig sa babae, sino yung mahilig sa lalaki, yung ganoon. Di ba? Pero wag natin ikwento kung sino yun. Election muna pag-usapan natin. Election muna. Wag natin pag-usapan kung sino ang nahuli doon sa parking area ng Makati. Ayun! Nako. Pero sikat yun, ha? Sikat na ngayon, no? Dati hindi pa, sabi kasi ni Sir J, hindi pa sikat noon.
Oo, sikat. Kahit naman yung isa, yung nahuli sa parking area sa Quezon City, iba rin yun. Uy. Sikat na rin yun, oo. Yung isang may kasong dahil sa baba. Ay, nako. Joylen Legaspi, maraming salamat. Sabi niya, finally you're back, Coach Ol. Thank you, Joylen Legaspi. Ito, speaking. Oy, pinapakitaan ka na talaga, Sergey. Ito na sila. Jenaline Macwilling, maraming salamat po from Hong Kong naman. Si Joylen from Europe. Ang dami, malakas ang lakas ng appeal mo talaga eh. Hindi kasi matagal akong nawala, naipon. Yung pinag-iipon-ipon nila, ngayon lumalabas. Tama. Pampa-birthday mo yan. Pampa-birthday. Oo. Gemma Pasyente, maraming salamat. Wag mo na imbitahin si Jay Guevara tsaka si Boss Dada. Kasi sila halos araw-araw hindi nagbakasyon eh. Ako na gano'n. Kaya mamaya explain ko kung bakit. Andrea Lian Banateros, maraming salamat ulit. Speaking, balik tayo sa senador. Kasi habang pinapakitaan kanila ng kanilang pakulay, sa tingin ko kasi parang isa lang ay may chance ang manalo na medyo maliwanag. Sa tingin ko lang ito'y akin lang. Teka muna, sino-sino bang mga nasa Team Bangag? Pero isa-isahin nating i-discuss. O yung favorite mo. Hindi, muna natin. Yung pinakamatino. Ito, babasahin ko isa. Yung pinakamatino. Simulan natin sa pinakamatino. Basahin mo muna yung 12, tapos isa-isahin natin. Oo, basahin ko muna. Simulan natin sa pinakamatino. Abalos. Maganda lalaki yan. 4 ang mata. Nakasalamin yan eh. Diba? Dito lapid. Dating mayor ng Mandaluyong. Ayan. Dating chairman ng MMDA. Si Abalos. Elizabeth Channel, maraming salamat po. At kapag siya ay nag-file ng Certificate of Candidacy, magiging dating Interior Secretary dahil papalitan yan eh. Sa batas kasi, Oli, kapag you're occupying a position, pag nag-file ka ng Certificate of Candidacy, automatic resign ka. Kaya ganun ang mangyayari kay Secretary Abalos. Pag nag-file siya, limbawa bukas, ng kanyang COC, hindi na siya pwedeng maging secretary ng DILG. Papalitan siya ni President Marcos. Ganun ang batas. Sa batas yun. Sa batas. Batas yun. I still believe. Thank you. Ang batas ay batas. Nasunod ba? Baka sakali sundin nila. Baka sakali. Sino yung pangalawa? Hindi. Isa-isa na discuss na muna natin isa-isa. Unahin natin yung may chance manalo. Pero ako, ayoko manalo. Kayo, tanungin ko kayo. Gusto nyo ba itong manalo? Sino? Si Erwin Tulfo. Erwin Tulfo? Ano masasabi mo dyan? Masasabi ko, pagkakakilala ko sa kanya. Kasi ako, kilala ko siya dati siyang reporter ng ABS-CBN. Alam ko, naka-4 na girlfriend siya rawan. Uy! Tinatanong mo ako kung kilala ko eh. Sa loob Sa loob mismo lang. Sa loob mismo. Iba-iba. Yung isa nga, kamag-anak pa ng misis ko eh. First, Two Labs, maraming salamat. Yung isa, kaibigan ko, reporter din. May anak na sila noon ngayon. Kapatid din siya nung kaibigan ko. Kaibigan ko sa lahat ng Tulfo, ang kaibigan ko riyan, si Ben Tulfo. Si Bitag. Pero, iboboto mo ba? Susuportahan mo? Dapat magsuportahan natin. Si Erwin? Inday lang. Alam mo kung ano ibig sabihin ng inday lang? Kasi si Erwin Tulfo, ang nanay niyan, Dabawin niya. Ako. Taga Manay, Davao Oriental. Sa Manay, ang usapan dyan, Dabawenyo. Ay, ikaw pasingod, saan ka papunta? Kaya pag sinabing inday lang, ewan ko lang. Ewan ko lang. Ako, sa akin, Sergey, Hindi ko type yan. Tama yun. May choice. Negative ako dyan. Negative ako dyan. Alam mo, sa akin,
siguro para sa akin Mm. sa akin lang naman. Hindi ko alam kung parehas kami ni Sir Jay. Lahat, as in lahat ng susuporta at kung meron man na susuporta sa pag-impeach kay BP Sara, wag na natin iboto. Yun ang posisyon mo. Yun ang posisyon ko. Pero si Erwin, kung ano man siya o hindi, ayoko sa kanya. Esmeralda Basa, maraming salamat. Okay yun. Ayun. Demokrasya tayo eh. Kung ayaw mo sa kanya, wag mo siya iboto. Ngayon, iba pa yung ayaw mo doon sa kandidato at saka sa ayaw mong dapat manalo. Kasi kung ayaw mo lang sa kanya, hindi mo boboto. Pero kung ayaw mo siyang maging senador, kailangan magampanya ka na sa ibang tao na wag iboto yan. Dapat ako, ikakampanya ko. Ayaw ko talaga. Ayaw ko talaga. Ako naman, ang gagawin ko, sige. Ngayon, ipakikilala ko sa iyo. Sa pagkakakilala ko, sino yung mga binabanggit mo. Yan, sige. Hindi, tama. Kasi mas kilala mo itong mga to. Lalo ito, broadcaster to dati. Number one, may problema pa siya riyan kung magkukwalify siya. Kasi convicted yan of moral turpitude si Erwin Tulfo. Supreme Court decision na yan di ba? Libel. So, convicted na. Alam ko, convicted yan At saka may problema pa yan sa citizenship. Yun. Isa yan yan yun din. So, yun, kaya ako, sabi ko nga, sila deklarado. Pero ang tanong dyan, tutuloy ba sila? Yun. So, yun. Nakakadalawa na tayo. Sige. Next. Abalos. Sige, Abalos na tayo. Sandali yung ating kaibigan ay may message. Share ko po sa inyo every time. Okay. Sige. Thank you. Ewan ko kung nanonood sila ngayon dyan. May nag-message sa mga kaibigan natin. Share po. Share. Hello, shout out sa inyo. Kumustahin mo sila. Nanonood sila sa iyo. Ano pangalan po? Ano yung mga kaibigan natin sa CP Garcia Avenue. Philippine Japan Friendship Highway. Shout out sa inyo sa mga kaibigan CP Garcia at mga taga CP Garcia. CP Garcia Avenue, Philippine Japan Friendship Highway, Airport area, Davao City. Di mo pa nakukuha. Nanonood sila. Yan. Sino doon yung mga galing sa labas na pumasok o yung nasa loob na lumabas? Pareho. Ay, shout out sa inyo sa mga nanonood sa inyo. Eto na, I'm back. Pero namimiss ko kayo diyan Sa totoo, namimiss ko yung mga taga kay OJC. Alam mo ang babait talaga nila. Tinuring tayong pamilya. Alam mo yung, di ba kasi pag may problema ka, mainitin ang ulo mo Di ba? Dapat ikaw ang iniintindi. Pero itong mga taga kay OJC, maisingit ko lang, napakababait. Tinuring tayong pamilya, bagamat sila yung may problema. Parang sila pa yung cool lang. Kaya namimiss ko talaga. Iba ang spiritual foundation nila Lalim. Ang lalim. Noot, kumbaga sa Tagalog, noot na noot. Okay, balik tayo. Nag-uusap kami nag-uusap kami ang mga banateros, mga taga MSM na, bakasyon muna tayo, pahinga naman tayo. May nagsasabi kung saan magbabakasyon, dito. Alam mo, sinabi ko kung saan ako. Davao. Yun ang saan tayo ako, sabi ko. Balik ako Davao. Pag gusto mong bakasyon na outside of Davao City, pwede ka naman dito sa amin sa Davao del Sur. Kung gusto mo, mas malamig sinabi nila. Pupuntahan kita diyan. Alam mo ba, 5 piso lang ang lansones ngayon dito? Sarap ng lansones diyan. Libre yung pomelo paborito ko. Libre tikim hanggang gusto mo, basta sa ilalim lang ng puno. Doon lang.
Doon lang. Kuha ka lang. Oh. Kuha ka lang. O sige, Abalos, ano na? Yun nga, sabi ko, naging MMDA chairman, naging mayor ng Mandaluyong. Dati kong customer nung ako'y meron pang bar and restaurant. Pero sa tingin mo, kasi ito yung sa atin lang. Abogado siya. Abogado rin, ha? Abogado. Pero sa tingin mo, hindi ako sigurado kung ano natapos ni Erwin Tulfo. Pero si Kuan, abogado. Abogado yan. Pero sa tingin mo, karapat dapat siya maging senador. Sino? Si Abalos. Si Abalos? Pag-iisipan ko pa. Kasi ang Senate, legislative yan eh. Tagagawa ng batas. Tigapanday ng batas. Dapat ang batas, walang kinikilingan. Di ba? Pagka mali, mali. Sumunod ba sa tama si Abalos? Maraming siyang sablay nitong uli. Diba? So, yun ang pag-iisipan ng mga, wala namang pilitan eh, yun ang pag-iisipan ng ating mga manunood. Correct. Tama. Pero ikaw, iboboto mo? Hindi pa, pag-aaralan ko pa. Kasi hindi ko pa alam talaga kung sino mga kandidato eh. Ibabase ko yung aking desisyon kapag ka after October 8. After filing. After the deadline, no? Oy, mabuti, papaalala ko rin, Coach Oli, kasi may bagong batas ngayon. Yung dati na substitution, na po pwede hanggang December, hindi na pwede ngayon. Ang substitution ngayon, October 1 to October 8, walang extension. Talaga? Oo, wala na. At saka, ang substitution ngayon, kailangan kaapelido mo. Hindi na pwedeng ikaw, kunyari, magpapile ka para sa akin. Pagkatapos magsasubstitute ako, hindi na pwede yung ganun. Kailangan same family name. Tapos hanggang October? 8 lang. 8 lang. Sabay. Filing at saka halimbawa, nag-file ako ng October 1. Tapos, nagdesisyon ako na huwag lang tumuloy. Kandidato ako ng partido. Ang pwede lang ipalit sa akin, dapat kaapelido ko rin. Hindi pwedeng Cristobal lang papalit. Sino po nagbago niyan? Yan, sa Comelec na. Sa Comelec, Commission on Elections. Maganda yan eh. Wala nang abuso. Wala nang hindi na pwedeng abusuin. Ako naman, no to Abalos ako. No ka? No to Abalos. I will respect your choice. Yan. Kasi marami akong na-witness na hindi mo basta hindi ko type. Hindi mo anong tawag nito? Hindi mo manamnam, no? Hindi ko makonect yung yung pagiging lawmaker, ganun ba? Oo, kasi ikaw ang gagawa ng batas eh. So ini-imagine ko kung siya ay senador at siya ang tatayo at mag-iimbestiga pag may Senate inquiry. Posible bang maabuso yung mga Pwede. Mga tatawagin doon, di ba? And ang dami kong nakitang Kung mananalo siya. Kung mananalo. Oo. So hindi ko sure. Actually, I will campaign against him. Alam mo ganito yan, isa sa dapat tingnan. Ano bang bailiwick nitong mga ito? Yung mga tumatakbo. Saan ba ang bailiwick halimbawa ni kanina yung binanggit mo, Tulfo? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!